Guys, ito yung regulator ng Roser NS 160 na FI. Ito. So, ito yung inayos ko na nakita ko yung charging niya is may problema. So, actually, ang motor na yun is dami talagang problema. Pero ngayon, ang topic ko ngayon is about dito. Kung bakit nasabi ko siya na wala siyang charging. Kasi yun nga, hindi ko na hinintay na ano pa, talagang chinik ko na siya. Kasi galing na siya sa ibang mekaniko. So pati charging niya, tinest ko na rin. So yun, nalaman ko na wala din siyang charging. Kasi pababa yung voltage ng battery. Nagtaka ako, bumaba yung voltage ng battery doon sa scanner. So nang tinest ko ng battery tester, state of charging bumaba, amperes niya bumaba, resistance tumaas. So ibig sabihin, nang tinest ko siya, yun, walang charging. Yung resistance doon sa result ng battery tester, ibig sabihin pa-weak na yung battery. So pag tumaas yung resistance, yung iba pababa yung state of charging, voltage, saka amperes. Yung mag-iiba lang doon, tataas yung resistance, yung iba pababa yun. So pag resistance tumaas, yun, sign na rin yun na weak yung battery. So ito, paano ko ba ito diniagnose na ito talaga yung sira? So ganito yun. So ganito ko siya tinest. Sit tayo sa diode. So ayan, diode setting. So sa positive side nito, ito yun, itong dalawa na to, positive ito. So kahit saan dito tayo tutumbok. So ang ititest natin ngayon is forward bias. So pag forward bias, yung test lead na ito, negative test lead, ilagay natin dito sa positive ng regulator. Ganyan. So forward bias to. Tapos dito naman tayo sa tatlong to, yung charging nya. So ayan, yung tester. So 0.5 15. Sa kabila naman, almost pareha, 0.5. yan. Dito naman sa pangatlong pin ng regulator, yung para sa charging nya, yan, almost parehas, 0.5. So pag reverse bias, itong red na test lead, ilagay natin dito, reverse bias. So reverse bias, yan. So dapat wala tong marireading, dapat open line lang siya. So ayan. So yun, wala. Dito sa kabila, wala na. Dito. So ayan, wala. Sa kabila, wala. Sa kabila, wala. Sa kabila, wala na. Ano naman, forward bias sa negative side, yung red test lead dito. Dito naman tayo sa tatlong terminal. Dapat mayroon. So ayan, yung lubang pa sa kanya is 0.01, 0.00000.
So ayan, dito yung may problema. Ayan, ayan, dito yung may problema. Ayan, 0.001. So dapat yung reading niya is ganyan, 0.5 volts. Ganyan dapat, ganyan. So ganyan yan dapat, ganyan. Ganyan dapat 0.5. So ito dito nagka-problema. Sa negative side ng forward bias. So dito nagka-problema. So pag reverse bias naman, dito sa negative side, lipat natin dito, reverse bias to. Sa negative side, lipat natin yung test lead ng black. Tapos dito naman yung red. Hintayin natin. So ayan, yung kanina na tinis natin, oh, may na-reading siya. So dapat open line yan. So hindi siya nag-open line, no? Dito sa kabila, open line. Nag-open line. Good. Good. Pero dito talaga may problema, oh. Dito. Reverse bias at saka forward bias. Ayaw niya mag-open line. Ayaw niya mag-open line dito sa reverse bias. Dapat open line to. Pareha sila ng reading ng forward bias. So dapat pag forward bias 0.5 dapat. So ayan, dito nagka-problema. Ulitin ko naman dito. Dito kanina sa reverse bias ng positive side. So ayan, magdi-discharge pa yan. Hintayin natin mag-discharge. Ayan, nag-open line. So dito good siya. So good siya dito. Good. So dito lang nagka-problema sa negative side na forward bias at saka reverse bias yung na-reading kanina. So ito naman, itong bago. Dito sa bago, so forward bias positive side, dito yung red test lead, dito yung, so yan, ay baliktad, dito pala yung black. Ayan. Dapat 0.5 to 1, 0.5. Teka lang. So kahit saan dito na dalawa kasi parehas to positive side ng ng regulator. So ayan, 0.5 to 3, 0.5 to 1, almost parehas. 0.5 to 1. So pag binaliktad natin to, reverse bias, dito naman yung red test lead. So hintayin natin mag-drop yung niya. Dapat mag-open line lang siya. Yan, open line. Hintayin natin mag-discharge. Yan, open line. So open line. Dito naman pangatlo, open line. So open line na to lahat. So goods yun. So bago to kasi, goods talaga. So dito naman tayo sa negative side ng regulator. So forward bias ng negative side, itong red test
lead dapat dito. So yan. Dito na yung test lead. Tapos dito naman tayo sa tatlong terminal ng regulator para sa charging. So dito, so ayan, 0.5 pwede dito, 0.5 dito sa pinakauna, 0.520, yan, 0.519, pangalawa 0.521, 0.521. So ayan, so dito sa luma kanina, dito na pinagka-problema, 0.001 dito. So dito, tingnan natin, pareha sila lahat, 0.5, 0.5. So pareha sila lahat. Pag reverse bias naman natin, ipalit natin to. Dito naman siya sa negative side ng regulator. So kanina dito din 0.001 may na reading. So dapat talaga dito open line lang. So goods to, open line. So goods talaga kasi bago to. So yun yung kung bakit ko siya na-diagnose na dito talaga ang problema. Kung bakit walang charging, kasi yung stator coil, tinist ko na yung stator coil, buo pa yung stator coil, goods pa. No sign na sunog, walang short. Kasi pag nag-short yun, may sign yun na sunog. So okay, kakabit ko na to. Tapos ititest ko yung yung charging, yung result.